sapat na salita ang pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunlak upang dumalo sa pagtitipong ito. Sa makasaysayang pagtitipong ito na alam ko pong hinintay ninyong lahat. Ito po ang meeting de avance ni Marcoleta. Mga kababayan, ang ating pumbansa ay tumatahak ngayon sa isang sangangdaan pampolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil naaalala pa ninyo sa umpisa ng taong ito, halos 4 na buwan nang nakararaan, isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yon ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problemang hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila, isanatinig ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkahabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos 1 buwan lang pagkatapos nung paghiling na yon, pagkatapos ng pagkilos na yon, ang House of Representatives mismo ang namuno upang i-impeach ang Vice President. Sa makatwid, mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yon, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumubha ang pagkakabahabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumubha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa marami pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain, ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang makain. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yon. Ang ibig sabihin noon, halos 38 million Pilipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyang
diin. Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil nga sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap ngayon ng kalagayan ng ating bansa. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Nagahari pa rin ang corruption ngayon dahil nga po sa hindi pag-iral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kabangbayan ang pumupunta sa bulsa ng iilan. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan ngayon. Nasasakripisyo po ngayon pati po yung serbisyong pampubliko, yung edukasyon po ay sumadsad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema dahil po sa corruption. Ang ginagawa po ngayon ng mga pinuno ng ating bayan, siguro po kayo ay mga witnesses na rin. Kayo pong nakakakita kung anong ginagawa nila. Nagbibigay na lamang sila ng ayuda. 5 klase po ngayon ang ayuda na ibinibigay sa mga kababayan natin. 5 klase po. Ang una po yung 4Ps. Sinundan po yun ng MAIP, sinundan pa ng AIX, ng TUPAD, at ng AKAP. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng 5 klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halagang ito, ang dapat pong mabiyayaan, dapat matulungan ay hindi bababa sa 27 milyon na Pilipinong may hirap. Yun po dapat ang maserbisyuhan. Yung bilang na yun ang dapat maabutan ng ayuda. 27 milyon na mahirap na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon ang magsasabing kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda? Sa dami po ba ninyong yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Maaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya ko, sa sarili kong pagtaya, wala pang 10% ng 27 million Pilipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay at sa aking pag-oobserba, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Yung kakilala nila, yung barkada nila, yung kasama nila sa partido nila, yun ang nabibigyan. Sa mga tuwid, hindi po mabisang paraan. Hindi po yung ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergencies. May nasunugan, may nabaha, may nabagyuhan. Kailangan mong tulungan, pero hindi po sa paraan na ito yung ginagamit nila para sa ganon ay masilaw nila kayo na akala mo'y nagseserbisyo sila sa inyo.
Ang binibigay po nila ay magpapasaya lamang sa inyo sa loob ng isang araw. Kung halimbawa tumatakbong senador, magbibigay sila ng ayuda, magiging masaya lang kayo sa loob ng isang araw. Paano yung napakaraming araw sa loob ng isang taon na iuupo nila bilang senador? Anong magiging kalagayan ninyo? Magkano na po ba ngayon ang isang kilo ng bigas? Hindi ba 20 pesos lang? Meron kasing nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Nangyari po ba yun? Nangyari po? Hindi po nangyari. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapa-hospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinoproblema ko nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives. Iniisip ko na po, binasa ko na po yung batas sa kuryente. Ang nakalagay po doon na pangunahing layunin, ibigay mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Yun po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon, yung kabaligtaran po ang nangyari? Ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon ang pinakamataas sa buong Asya. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil wala pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Mga batas na sana'y nakapagbigay ng benepisyo sa inyong lahat. Ganito na lamang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananalo bilang isang senador. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag silang lahat. Kung hindi sila papayag, ay tatanungin ko sila. Kung hindi kayo papayag, o kayong mag-isip ng mas mabuti sa aking panukala. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipagdebate at wala naman kayong ilalaban. Ganito po ang gagawin natin. Dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng ayuda, ang karamihan noon ay kinukurap lamang nila. Ang gagawin po natin, lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 na kuryente pababa, ililibre na po natin yon. Pwede natin gawin yon sapagkat ang mabibiyayaan po ay 27 million Filipinos. Ibig sabihin, walang lamangan, pare-parehong mabibigyan. Walang korupsyon sapagkat dire-diretso yung pakikinabangan. Wala rin pong magpapapogi. Walang magpapasikat na akala mo sa kanilang bulsa galing yung pinamimigay. Hindi po. Kung sakasakali pong merong maglakas ng loob magbigay sa inyo, kunin po ninyo, ngunit huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Sapagkat pera po ninyo yon. Pera po ninyo yon. Tingnan po ninyo
ang nangyari sa ating bansa. In-impeach nila yung Vice President at naghihintay lamang po na matapos ang halalan kapag nakakuha sila ng bilang, sapagkat 16 lang ang kakailanganin nilang bilang ng mga senador para tanggalin ang Vice President. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ako rin po, ayaw kong matanggal ang Vice President. Bisita po natin ngayong gabi si Ms. Hanilet Abansenia. Bisita rin po natin ngayong gabi si Ms. Veronica Kitty Duterte. Salamat po sa kanilang pagbisita sa ating meeting de avance. Hindi po tama ang gagawin nilang pagtanggal sa Vice President. Sapagkat ang ginawa po nila na proseso ay mali. Kailangan pong malaman ninyo ito. Para tanggalin ang Vice President, kailangan po makakita kayo ng ebidensya na magagamit natin na isinasaad na saligang batas. Ang ginawa po nila ay sinuri po nila yung tinatawag na confidential funds ng opisina ng Vice President. Sinabi ko na po sa kanila, hindi ganito ang paraan. Unang-una, ang House of Representatives po ay hindi Commission on Audit. Hindi po kami auditor. Wala po kaming mandato, wala po kaming otoridad na kami ang magsuri ng pagkakagasta ng budget ng isang ahensya ng gobyerno. Isa lamang po na opisina ang itinalaga ng saligang batas na magsuri, mag-audit ng pagkakagasta ng pera ng bayan. Ito po yung Commission on Audit. Mali po ang ginawa ng House of Representatives. Hindi po kami auditor. Pangalawa, bakit po sa dinami-dami ng mga opisina ng pamahalaan na merong confidential funds? Mahigit pong 400 opisina ang binigyan ng confidential funds. At sila din ay sinusuri ng Commission on Audit. Bakit isa lamang po na opisina ang kanilang tinarget? Ito po ang opisina ng Vice President. Dahil po sa pamumulitika. Dahil po sa pamumulitika. Tingnan po ninyo yung proseso namin sa House of Representatives. Ang impeachment po ay dinadala sa Committee on Justice. Doon po sinusuri, doon po pinagdidibatihan ang ebidensyang ihaharap kung ang subject po ng complaint ay may impeach o hindi. Ang ginawa po nila ay isang komite, Committee on Good Government, na ang tungkulin ay inquiry in aid of legislation. Hindi po pwedeng pagsamahin yung dalawang yon. Doon pa lamang nakikita na po ninyo ang napakalaking pagkakamali. Ang proseso ay hindi na po nasusunod. Pagkatapos noon, nakita ninyo, bigla nilang hinuli ang dating Pangulo ng Pilipinas. Dinukot nila at ngayon ay inilipad. Nandun na po siya sa kabilang panig ng daigdig. Ano po ba ang kasalanan ng dating Pangulo? Wala po. Nakita niya lamang ang panganib ng droga. Nakita niya na ang droga, kapag ito ay hindi nasupil sa tamang panahon, tiyak na sisirain ang maraming pamilyang Pilipino. Kapag hindi nasupil ang problema ng droga,
tiyak, wawasakin ang lipunan ng ating bansa. Gumawa siya ng paraan para labanan ang panganib na ito. At ito po ay hindi naman kinwestiyon nung siya'y presidente pa ng ating bansa. Walang nagdemanda sa kanya. Walang umusig sa kanya. Bakit pagkatapos po nito ay uusigin siya ng isang hukuman na hindi kinikilala ng ating bansa? Bakit po hahatulan ninyo, sabi ko sa kanila, bakit huhusgahan ninyo ang programa ni Pangulong Duterte sa dami ng bilang ng namatay? Maaring maraming mamamatay sapagkat ang kalaban po niya ay mga kriminal. Ang kalaban niya ay mga nakahandang wawasak sa isang bansa. Ang mga kalaban ay mga gumagamit at gumagawa ng droga. Lalaban at lalaban po yung mga yan. Merong mamamatay. Doon mo ba uhusgahan ang isang programa na ang kanyang layunin ay maisalba, maproteksyonan ng mamamayan? Hindi ba dapat ito ay husgahan sa dami ng mamamayan na nakinabang, sa dami ng pamilya na nagkaroon ng katahimikan ng kanilang loob sapagkat nakikita nila yung kanilang mga anak pwedeng maglakad sa mga daan, sa mga eskinita ng walang inaalala sapagkat wala na yung mga kriminal na talaga namang naghahanap lamang ng kanilang masisila. Ngayon po ang Pangulo ay nandun na sa kabilang panig ng daigdig. Kahit na wala ng jurisdiction ng ating bansa, siya ay hahatulan. Tama po ba yun? Payag ba kayo na siya'y usigin at siya'y hatulan ng isang hukuman na hindi kinikilala ng ating bansa? Pero magtanong po kayo sa mga senador na kumakandidato ngayon, yung mga senador na nasa kabilang team. Nasubukan nyo na bang tinanong sila kung anong masasabi nila sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Sinubukan nyo na bang tanungin sila kung sila'y payag sa pagkaka-impeach ng Vice President? Hindi po sila kikibo. Nasubukan nyo na ba silang tanungin kung anong masasabi nila sa pagkakahuli at pagkakadetini sa dating Pangulo? Hindi sila kikibo. Sapagkat wala silang sasabihin sa inyo. Para sa kanila ay parang walang nangyari. Para sa kanila ay hindi nila iniisip at hindi mahalaga kung anong mangyayari sa direksyon ng ating bansa. Hindi po nila kailanman sasagutin ang mga tanong ninyo.